once again, welcome back here on DDT Nature Farm. Ka-farmer, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa paggawa ng carbonized rice hull na may kasamang uling. Okay? So, familiar ka sa carbonized rice hull kasi yan yung ginagamit natin sa pagtatanim ng mga halaman at pagtatanim na rin ng gulay. Dito, ginagawa ko mismo sa pagtatanim ng mga gulay sa container gardening. Pero ka-farmer, importante na malaman mo ito o matutunan mo ito ang paggawa ng carbonized rice hull. Kaya nga ka-farmer, kung baguhan ka sa aking channel, encourage kita na mag-subscribe. I-click mo yung subscribe button. Ang mga video natin ay tungkol sa agriculture. At kapag nagustuhan mo naman yung video natin na to, paki-like naman. Okay? So, ako ka-farmer, hindi ako kasing husay ng ibang mga vlogger. Pero ang sa akin lang, gusto kong i-bahagi sa inyo ang aking experience sa paggagawa ng carbonized rice hull. So sinubukan natin dito sa malapit na kunuhan yung pagka-carbonize na may kasamang uling. Isa nga sa problema namin sa bahay ay wala kaming uling. At bibili ka pa ng uling ngayon, sa panahon ngayon, ang uling ay nasa 150 to 190 pesos na. Good thing na lang ka-farmer, at naisipan ko ito kaya ginawa ko ng video. I think siguro marunong na rin kayo nito. So ang una natin gagawin ka-farmer ay magpapadikit tayo ng apoy. Magpapaapoy tayo at yung apoy na yan ay gagatungan natin. Okay? Mas magandang gamitin siguro natin na gatong ay itong mga tuyo upang mas madaling magningas. Ang susunod natin gagawin kapag umapoy na siya, hayaan muna natin na makabuelo yung apoy. Saka natin tatambakan itong carbonized rice hull. Naisip ko lang ka-farmer yung video na to kasi ako ay gardener. Lagi akong gumagawa ng inuling na ipa. At sa aking paggawa, minsan yun lang talaga yung pinaka-purpose ko, gumawa ng carbonized rice hull. One time, kinulang kami ng uling. Doon ko naisip, sabi ko, pwede pala dalawa. Habang nag-uuling ka, na kailangan mo ng panggatong. At kapag natapos yan, mayroon ka rin carbonized rice hull na pang-kondisyon doon sa mga lupa mo, sa paso, sa garden man yan. Napakaganda ito ka-farmer. Okay? So ang tatagal nito, depende po sa inyong uulingin. Katulad nito, naguling ako ng sobra isang sako yung uling na kahoy. Yung binuhos ko naman ka-farmer dito na upa o ipa ay umabot ng nasa 8 sako. Kaya marami ring carbonized rice hull na naipon ako. Ngayon kapag nandiyan na yung carbonized rice hull natin, ang susunod natin gagawin, kailangan ay palamigin po muna natin. Huwag mo muna natin siyang gagamitin doon sa ating mga gulay. Okay? Nasa sa inyo yan, minsan yung ibang carbonized rice hull ay mayroon silang hinahalo katulad ng vermicast, hinahaluan nila ng soil garden. Yun. So dito ka-farmer, kapag nauling mo na yan, napakadali lang yan ihiwalay yung uling na kahoy doon sa uling na ipa. Kasi nga yung ipa ay maliliit lang yung kanyang particles. At kagandahan pa nito, kahit hindi mo na siya anuhan masyado ng tubig, ay madali lang mamatay itong uling na kahoy. Siya nga pala ka-farmer, kapag natabunan na natin ng ipa, wala na tayong dapat gawin. Hindi na natin kailangan galaw-galawin yung ipa. As long as dapat masigurado natin na hindi umaapoy. Kapag umaapoy, kailangan nating tabunan ng ipa. Yun lang, wala tayong ibang dapat gawin hanggang sa maluto yung uling. Magtatanong ka ka-farmer kung gaano katagal yung pag-uling ko nito. Sabi ko nga ay nakadepende sa kung gaano karami yung uulingin mo. Katulad nito, 1 sako at kalahati ang nakuha ko dito na uling na kahoy. Umabot naman siya ng nasa 16 hours. Okay? So nasa 16 hours naman siya. So medyo matagal-tagal. Ngayon kapag nakuha mo na yung carbonized rice hull, pwede na natin siyang i-mix dito sa vermicast. Kung nag-aalaga kayo ng vermiworm, yung African night crawler. Okay? So pinapakain po natin yan ng mga masusustansyang substrate. I-mix po natin. Ang ginagawa ko po sa pag-mix, kasi nga po yung carbonized rice hull, yung pinaka-purpose niya ay para buhaghag yung lupa. Ibig sabihin madaling makapasok-pasok yung mga ugat ng ating mga
mga tanim, imimix ko po yan ng 1:1 yung dami nila. At mimix ko po yan ng vermicast. Okay? Pwede naman nyo naman po i-direct sa mga tanim ninyo yung carbonized rice hull. Isiguraduhin nyo lang na malamig na siya. Okay? Kung gusto niyo naman po, pwede naman kayong magtanim sa paso. Yung i-mix po natin yung carbonized rice hull at saka yung vermicast. At ito nga po yung sinubukan ko. Itong kung naalala nyo sa clonal box ko, kung hindi nyo napapanood, yan yung mga calamansi cuttings sa clonal box. Tatanim po natin sa paso. At upang mabilis po na kumalat yung kanyang ugat, mabilis na lumaki yung kanyang ugat. So mabilis na dumami. Ka-farmer, napakasarap mag tanim ng mga halaman, lalo pa kung ito yung iyong hilig. May isang nagtanong po sa akin, sabi niya kung yung carbonized rice hull nga po ba ay nakakasunog o nakakasira sa mga halaman. Hindi po siya nakakasira kasi nga po hindi siya abo. Sinunog lang po siya na ipa. Yung abo po yung nakakasunog kasi maalat po yun eh. Pero ito po ay nagiging conditioner ng ating lupa. May isa pa pong tanong. Ang sabi niya, kung ang carbonized rice hull nga po ba ay abono sa ating halaman. Sa akin po palagi ko ay hindi naman po siya talaga abono. Kasi nga carbonized, ibig sabihin carbon. Mayroon siyang carbon. Ibig sabihin mayroon pa rin siyang nutrients na may micronutrients na naibigay sa ating mga halaman. Nakakatulong po siya. At doon po sa ginawa kong video, yung sa good potting mix, ang carbonized rice hull po ay nakikita po natin siya sa isa siyang napakagandang pangbuhaghag sa ating mga halaman. Yung ugat po ng ating mga halaman ay maayos na nakakapaggalaw kasi nga hindi siya kumpak, hindi nakukumpak yung lupa. Sa tulong ng carbonized rice hull, maayos na lumalaki yung mga ugat ng ating mga halaman. Siyempre, kapag yung ating halaman ay maayos ang kanyang mga ugat sa ilalim, nakakuha ng mga nutrients ng maayos, kitang-kita naman po natin sa kanyang taas, sa kanyang mga leaves. Maayos po at maganda yung kanyang paglaki ng ating halaman. So ayan ka-farmer, kapag kailangan mo ng panggatong, kung kailangan mo ng bumili ng panggatong, ng uling, subukan mo muna ito. Kung gusto mo, ang gawin mo ay 2 sako lang ng ipa yung subukan mo. At yung 2 sako ng ipa, base sa aking karanasan, ay tumatakbo lang ng halos 8 oras. Hindi na nga umabot minsan ng 8 oras, nasa 6 na oras o kinakaagad. Okay? At pwede mo nang ipanlagay sa yung mga halaman. Ang sa akin naman ka-farmer, ang sinusubukan ko ngayon ay sa mga plastic, sa mga sako ng simento. Diyan ako nagtatanim ng aking mga halaman. At itong carbonized rice hull ay hindi ko winawala sa aking mga ginagamit. Ito lagi yung aking kasama sa pag-garden. So katulad nito, mayroon ng carbonized rice hull, may uling ka pa at mapapaganda mo pa ang iyong halaman. Ano sa palagay mo ka-farmer? Kung mayroon kang suggestion at mayroon kang comment, gusto kong mabasa yan sa comment section below. Gusto kong malaman ka-farmer kung anong suggestion mo para sa ating mga ginagawa. Okay? So, salamat sa iyong patuloy na pagsuporta. Alam ko hindi ako ganun kahusay na farmer. Ang sa akin lang po ka-farmer ay ma-motivate kita, sa akin lang ay magtulungan tayo upang patuloy na magbigay tayo ng pagkain sa bawat Pilipino. Maraming salamat ka-farmer at patuloy tayo magtanim ng mga gulay.